Kung ikaw ay lampas 60 na at naniniwalang mahal ang protina para lumakas, makinig ka. Hindi kailangan ng mamahaling supplements. Ibabahagi ko ang 7 abot-kayang pagkain na magliligtas sa iyong budget at magpapatibay sa iyong kalamnan. Alamin natin kung paano manatiling malakas at malaya sa pagtanda nang hindi nauubos ang pera. Ika-7 pagkain, sardinas na delata, $1 at 25 sentimo bawat lata. Marami sa aking mga pasyente ang umaayaw sa pagkaing ito dahil lamang sa amoy nito. O kaya naman ay dahil mas gusto nilang gumastos ng malaki para sa mga mamahaling fish oil supplements. Ngunit, narito ang isang katotohanan na madalas nating makalimutan. Ang maliit na isdang ito ay isang higanting sandata para sa iyong kalusugan. Bilang isang doktor, nakita ko kung paano nagiging biktima ang mga nakatatanda ng tinatawag na malalang pamamaga sa loob ng katawan. Ito ay parang isang kalawang na dahan-dahang kumakain sa iyong mga kalamnan habang ikaw ay tumatanda. Ang sardinas ay puno ng omega-3 na siyang nagsisilbing pangontra sa kalawang na ito. Habang tumatanda tayo, ang ating mga selula ay hindi na kasing bilis magkumpuni gaya ng dati, kaya naman ang pagkain ng sardinas ay nagbibigay ng agarang tulong na hindi kayang ibigay ng mga tableta lamang. Napapansin mo ba ang pananakit ng iyong mga tuhod o ang unti-unting pagbagal ng iyong paglalakad tuwing umaga? Ang mga ito ay hindi lamang senyales ng edad. Maaaring ito ay ang iyong mga kalamnan na humihingi ng tulong dahil sa pamamaga. Ayon sa pananaliksik ng American Journal of Clinical Nutrition, ang mga nakatatanda na kumakain ng ganitong uri ng isda ay mas nagagawang panatilihin ang kanilang bilis sa paglalakad at lakas sa pagpiga ng kamay kumpara sa mga hindi kumakain nito. Huwag mo nang balewalain ang murang pagkaing ito sa grocery store. Mangyaring simulan mo nang isama ang sardinas sa iyong listahan. Piliin ang mga nakalata sa tubig para sa pinakamalusog na resulta. Tandaan, ang sardinas ay hindi lamang protina. Ito ay may kasama ring calcium mula sa kanilang malalambot na tinik na nagpapatibay sa iyong mga buto, na siyang pundasyon ng iyong lakas. Naalala ko ang aking pasyente na si George. Si George ay 75 taong gulang na noon at hirap ng buhati ng kanyang mga pinamili. Sa halip na magreseta ako ng mamahaling gamot, pinayuhan ko siyang kumain ng sardinas 2 beses sa isang linggo. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik siya sa aking klinika na may ngiti sa mga labi. Sabi niya, pakiramdam niya ay bumalik ang lakas ng kanyang mga binti na matagal na niyang hindi nararamdaman. Kaya naman, ang payo ko sa inyo, huwag ninyo itong kainin ng diretso mula sa lata kung hindi ninyo gusto ang amoy. Subukan ninyong durugin ito kasama ang avocado at lagyan ng kaunting piga ng limon sa ibabaw ng mainit na tinapay. Ito ay isang masarap at murang paraan para sa inyong lakas. Ika-6 na pagkain. Cottage cheese, $2 at 50 sentimo bawat lalagyan. Ang susunod nating pag-uusapan ay ang problema ng pagkagutom ng ating mga kalamnan tuwing gabi habang tayo ay natutulog. Marami sa atin ang nag-iisip na sapat na ang kumain ng marami sa tanghalian. Ngunit ang ating katawan, lalo na sa edad na 60 pataas, ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na supply ng protina. Ang cottage cheese ay mayroong tinatawag na casein protein. Ito ay isang uri ng protina na napakabagal matunaw sa loob ng tiyan. Bakit ito mahalaga? Dahil habang ikaw ay mahimbing na natutulog, ang iyong mga kalamnan ay dahan-dahang binibigyan ng nutrisyon ng casein na ito sa loob ng 8 oras. Sa ating edad, ang ating mga kalamnan ay nagkakaroon ng tinatawag na kawalan ng kakayahan na tumugon sa protina ng mabilis. Para itong isang halaman na kailangang dahan-dahang diligan sa halip na buhusan ng isang baldeng tubig ng biglaan. Madalas ka bang makaramdam ng matinding panghihina o parang walang lakas ang iyong mga binti pagkagising sa umaga? Maaaring ito ay dahil naubusan ng panggatong ang iyong mga kalamnan habang ikaw ay tulog. Ang pag-aaral mula sa McMaster University
ay nagpatunay na ang mga nakatatanda na kumakain ng kasein bago matulog ay nakaranas ng mas malaking pag-unlad sa laki at lakas ng kanilang mga kalamnan. Huwag kang matakot sa taba na nasa cottage cheese. Mangyaring itigil ang pagbili ng mga low-fat versions na puno ng asukal. Simulan ang pagpili sa full-fat na uri. Ang taba na ito ay kailangan ng iyong katawan para masipsip ang mga bitamina gaya ng bitamina D, na napakahalaga para sa paggalaw ng iyong mga kalamnan. Ang aking pasyente na si Linda ay madalas dumaing ng panganginig ng mga kamay at panghihina tuwing alas 7 ng umaga. Binago namin ang kanyang merienda sa gabi at ginawa itong isang maliit na mangkok ng cottage cheese. Sa loob lamang ng 2 linggo, sinabi ni Linda na mas naging maayos ang kanyang pakiramdam sa umaga at hindi na siya madaling mapagod sa kanyang paglalakad sa parke. Ang solusyon ay napakasimple lamang. Kumain ng isang maliit na mangkok ng cottage cheese bago ka matulog. Maaari mo itong haluan ng kaunting berries o mani para sa dagdag na sarap. Ito ay parang isang insurance policy para sa iyong mga kalamnan habang ikaw ay nananaginip. 5 pagkain, lentils, $1 at 50 sentimo bawat pound. Marami sa aking mga pasyente ang pumupunta sa klinika at nagrereklamo. Dok, tila palagi na lang akong pagod. Siguro ay dahil lamang ito sa aking katandaan. Ngunit, alam ninyo ba na ang madalas na pagkapagod na ating nararamdaman ay hindi laging dahil sa edad? Madalas, ito ay dahil sa kakulangan ng bakal o iron sa ating katawan. Dito pumapasok ang kahalagahan ng lentils. Bilang inyong doktor, nais kong ipaliwanag ang agham sa likod nito. Ang lentils ay mayaman sa leucine, isang mahalagang amino acid na nagsisilbing mitya para simulan ang pagbuo ng protina sa iyong mga kalamnan. Ngunit hindi lang iyon, napakayaman din nito sa bakal. Habang tayo ay tumatanda, ang ating kakayahan na sumipsip ng mga sustansya ay bumabagal. Ang bakal ay kailangan upang madala ang sapat na oxygen sa iyong mga kalamnan at utak. Kung wala ito, mararamdaman mo ang matinding panghihina. Napapansin mo ba na tila lumalabo ang iyong pag-iisip o nagkakaroon ka ng tinatawag na brain fog? O kaya naman ay mabilis kang hingalin kahit sa maikling paglalakad lamang? Ang mga ito ay maaaring sintomas ng kakulangan sa bakal at protina. Sa halip na isipin mong normal lang ang manghina dahil ikaw ay 60 o 70 anyos na, suriin mo ang iyong kinakain. Ang mga kalamnan natin ay nangangailangan ng panggatong upang manatiling matatag. May mga pag-aaral sa tinatawag nating blue zones, ang mga lugar sa mundo kung saan ang mga tao ay nabubuhay ng lampas sa 100 taon. Natuklasan ng mga dalubhasa na ang mga naninirahan doon ay regular na kumakain ng mga buto gaya ng lentils. Ang mga pag-aaral na ito ay nagpapatunay na ang mga taong mahilig sa legumes ay may mas malakas na grip strength o lakas sa paghawak at mas matibay na pangangatawan laban sa mga sakit. Kaya naman, ang aking payo, itigil na ang pag-iisip na karne lamang ang tanging paraan para lumakas. Simulan mong bumili ng tuyong lentils sa grocery store. Ito ay mas ligtas at mas natural na paraan kaysa sa pag-inom ng mga synthetic iron supplements na madalas ay nagdudulot ng paninigas ng dumi. Ang pagkain ay ang iyong pinakamabisang gamot. Naalala ko ang aking pasyente na si Martha. Si Martha ay nasa edad na 67 at palaging nakaupo lamang dahil pakiramdam niya ay wala siyang enerhiya. Sinabihan ko siyang subukan ang red lentils. Pagkaraan ng 1 buwan, bumalik siya at sinabing, "Doc, nakakaya ko na ulit mag-alaga ng aking garden nang hindi hinihingal." Ang sikreto ni Martha? Isang mainit na sarsa o soup ng lentils 3 beses sa 1 linggo. Ang solusyon ay napakadali. Magluto ng soup gamit ang red lentils. Hindi mo na kailangang ibabad ang mga ito magdamag. Sa loob lamang ng 30 minuto, mayroon ka ng masustansyang pagkain na magbibigay sa iyo ng lakas na akala mo ay nawala na ng tuluyan. Kung sa tingin ninyo ay nakakatulong ang impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng salitang helpful sa ibaba. Gusto kong malaman kung sino sa inyo ang handang sumubok nito. 4 na pagkain.
Tuna na delata, $1 bawat lata. Sino ba naman ang hindi magnanais na kumain ng sariwang salmon gabi-gabi? Ngunit sa presyong $15 bawat pound, halos masakit na ito sa bulsa para sa ating mga retirado. Huwag kayong mag-alala dahil ang tuna na delata ay narito upang ibigay ang parehong benepisyo sa mas mababang halaga. Sa pananaw ng isang eksperto, ang tuna ay tinatawag nating lean protein. Napakahalaga nito dahil ang mga kalamnan ng taong may edad na 70 pataas ay may kakayahang sumipsip ng protina mula sa isda ng hanggang 90%. Ang tuna ay may taglay na lahat ng siyam na mahahalagang amino acids na kailangan ng ating katawan upang hindi manghina ang ating mga bisig at binti. Bakit ito naging napakahalaga habang tayo ay tumatanda? Dahil ang pagkakaroon ng sobrang taba sa katawan ay nagiging sanhi ng pamamaga, lalo na sa paligid ng ating mga organo. Ang protina mula sa tuna ay tumutulong upang mapanatili ang iyong muscle mass habang binabawasan ang iyong visceral fat o taba sa tiyan. Ang taba sa tiyan ang pangunahing dahilan kung bakit sumasakit ang ating mga kasukasuan at nagkakaroon tayo ng arthritis. Nararamdaman mo ba ang pananakit ng iyong balakang o tuhod tuwing ikaw ay tatayo mula sa upuan? Ang dagdag na timbang mula sa taba ay nagpapabigat sa iyong mga joints. Sa pamamagitan ng pagkain ng tuna, binibigyan mo ang iyong katawan ng kailangang nutrisyon upang manatiling payat ngunit malakas. Ayon sa pananaliksik mula sa University of Arkansas, ang mga nakatatanda na may mataas na konsumo ng protina mula sa isda ay may mas matibay na depensa laban sa paghina ng katawan. Ang aking mahigpit na bilin sa inyo, iwasan ang tuna na nakababad sa langis. Mangyaring piliin ang tuna na nakababad sa tubig o in water. Itapon ang maling akala na kailangan mong gumastos ng malaki para sa iyong kalusugan. Ang $1 na lata ng tuna ay sapat na upang mapanatili ang iyong kalusugan. Mayroon akong isang pasyente, si Robert, na dating mahilig sa mga pritong pagkain at laging dumadaing ng sakit sa tuhod. Binago namin ang kanyang diet at isinama ang tuna salad na may kasamang maraming gulay. Sa loob ng ilang linggo, nabawasan ang timbang ni Robert at ang pinakaimportante, nabawasan ang pamamaga ng kanyang mga tuhod. Ngayon, mas mabilis na siyang makalakad papunta sa kanyang mailbox nang hindi humihinto dahil sa sakit. Ang praktikal na paraan ay ito. Palaging magtabi ng ilang lata ng tuna sa inyong cupboard. Maaari ninyo itong ihalo sa salad o kaya ay kainin kasama ang whole grain crackers. Ito ay mabilis na ihanda, mura at higit sa lahat, ito ay tunay na pagkain na kinikilala at tinatanggap ng iyong katawan ng buong buo. Ikatlong pagkain, buong itlog, $2.50 bawat dosena. Sisimulan natin sa isang maling akala na nagmula pa noong dekada 90. Marami sa inyo ang naturuan na ang pula ng itlog ay masama para sa puso, na ito ay puno ng kolesterol na magbabara sa inyong mga ugat. Dahil dito, marami ang nasanay na itapon ang pula at kainin lamang ang puti ng itlog. Ang aking payo sa inyo, mangyaring itigil na ang gawaing ito. Bilang inyong doktor, nais kong malaman ninyo ang katotohanan. Ang pula ng itlog ay hindi inyong kaaway. Ito ay inyong kakampi. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga kalamnan ay nangangailangan ng higit pa sa protina lamang. Kailangan nila ng isang susi upang buksan ang pintuan ng ating mga selula. Ang susing iyon ay ang bitamina D at choline na matatagpuan sa pula ng itlog. Bakit ito naging napaka-importante? Ang mga nakatatanda na may mababang antas ng bitamina D ay may mas mataas na panganib na mawalan ng balanse at matumba. Ang pagbagsak ang isa sa pinakamapanganib na pangyayari para sa mga edad 60 pataas. Kung kulang ka sa nutrisyon mula sa pula ng itlog, ang iyong mga kalamnan ay magiging matigas, mahina at hindi mabilis tumugon sa iyong mga utos. Napapansin mo ba na tila mas madali ka nang mawalan ng balanse tuwing tumatayo ka mula sa iyong higaan? O kaya ay pakiramdam mo ay hindi na kasing tatag ang iyong mga binti gaya ng dati? Ang mga ito ay hindi lamang senyales ng pagtanda.
Maaring ito ay dahil sa kakulangan ng mahahalagang taba at bitamina na matatagpuan sa buong itlog. Ang pula ng itlog ay nagbibigay ng enerhiya sa iyong mind-muscle connection o ang ugnayan ng iyong isip at kalamnan. Ayon sa isang mahalagang pananaliksik mula sa University of Illinois, ang pagkain ng buong itlog pagkatapos mag-ehersisyo ay nagbubunga ng 40% na mas mataas na pag-unlad ng kalamnan kumpara sa pagkain ng egg whites lamang. Kahit na pareho ang dami ng protina, ang mga sustansya sa pula ng itlog ang nagpapadali sa iyong katawan na gamitin ang protinang iyon ng mas epektibo. Kaya naman, ang aking hamon sa inyo, huwag nang sayangin ang pula ng itlog. Mangyaring simulan ang pagkain ng 2 buong itlog araw-araw. Ito ang pinakamurang paraan para makuha ang pinakamataas na kalidad ng nutrisyon sa halagang 20 sentimo lamang bawat itlog. Ang itlog ay isang kumpletong pagkain na ibinigay ng kalikasan para sa atin. Naalala ko ang aking pasyente na si Henry. Si Henry ay 70 taong gulang na masugid na sumusunod sa mga lumang diet. Sa loob ng 10 taon, egg whites lamang ang kanyang kinakain dahil sa takot sa kolesterol. Dumating siya sa akin na palaging nanghihina at madaling mawalan ng balanse. Binago namin ang kanyang almusal at pinakain siya ng buong itlog. Pagkalipas ng ilang buwan, sinabi ni Henry na tila bumalik ang lakas ng kanyang mga binti at mas naging malinaw ang kanyang pag-iisip. Ang pula ng itlog ay tila naging mahika para sa kanyang katawan. Ang solusyon ay napakasimple. Magluto ng omelette o scrambled eggs gamit ang buong itlog. Huwag matakot sa taba nito dahil ang taba na ito ang kailangan ng iyong utak at kalamnan upang gumana ng maayos. Ikalawang pagkain, Greek yogurt, $5 bawat 32 ounce. Dumako naman tayo sa isang problema na madalas kong makita sa aking klinika. Marami sa inyo ang kumakain ng maayos ngunit tila hindi naman lumalakas. Bakit? Dahil habang tayo ay tumatanda, ang ating sistema ng panunaw ay nagiging mahina. Hindi na natin nasisipsip ang lahat ng sustansya mula sa ating kinakain. Dito natin kailangan ang Greek yogurt. Ang Greek yogurt ay hindi lamang basta pagkain. Ito ay parang isang maintenance crew para sa iyong bituka. Naglalaman ito ng mga probiotics o mabubuting bakterya na naglilinis sa iyong digestive tract. Kapag malinis at malusog ang iyong bituka, mas nagagawa ng iyong katawan na sipsipin ang bawat gramo ng protina na iyong kinakain. Bukod pa rito, ito ay punong-puno ng calcium at potassium na kailangan upang ang iyong mga kalamnan ay mag-contract o gumalaw ng maayos at hindi pulikatin. Ang kakulangan sa mga mineral na ito ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang nagigising sa madaling araw dahil sa masakit na pulikat sa binti. Habang tumatanda, ang ating katawan ay hindi na kasing galing sa pag-imbak ng mga mineral na ito. Ang Greek yogurt ay nagbibigay ng mabilis na supply upang manatiling malambot at malakas ang iyong mga kalamnan. Nararanasan mo ba ang madalas na pananakit ng binti o kaya ay hirap ka sa pagtunaw ng pagkain? Ang seryosong problema sa panunaw ay madalas na uuwi sa panghihina ng buong katawan. Kung hindi mo ma-absorb ang iyong kinakain, kahit gaano pa karaming karne ang iyong kainin, hindi ito mapupunta sa iyong mga kalamnan. Ang Greek yogurt ang nagsisilbing tulay para makarating ang nutrisyon sa tamang lugar. Batay sa pag-aaral mula sa Tufts University, ang mga nakatatanda na regular na kumakain ng Greek yogurt ay may mas mabilis na bilis sa paglalakad at mas magandang physical function. Ang lihim ay ang kombinasyon ng mabilis at mabagal na pagtunaw ng protina na matatagpuan dito. Nakita ng mga eksperto na ang mga probiotics nito ay nakakatulong din sa pagbawas ng pamamaga sa buong katawan. Comment ng salitang wow sa ibaba kung hindi ninyo alam na ang yogurt ay ganito pala kaimportante para sa inyong mga kalamnan. Ang aking payo: itigil na ang paggamit ng mga mamahaling sour cream o mga dairy products na may maraming asukal. Mangyaring piliin ang plain Greek yogurt. Kung maaari, piliin ang full-fat na uri.
Ang mga taba na ito ay makakatulong sa iyo na mabusog ng mas matagal at masipsip ang mga mahahalagang bitamina. Mayroon akong pasyente na si Sarah. Si Sarah ay palaging dumadaing ng pulikat sa gabi na nagiging sanhi ng kanyang puyat. Sinabihan ko siyang kumain ng isang tasa ng Greek yogurt bawat hapon. Pagkalipas lamang ng isang linggo, sinabi niya sa akin na hindi na siya pinupulikat at mas naging maayos ang kanyang pagdumi. Ang simpleng pagbabagong ito ay nagbigay sa kanya ng mas masarap na tulog at mas malakas na pangangatawan sa umaga. Gamitin ang Greek yogurt bilang base para sa inyong mga smoothies o ihalo ito sa inyong mga salad. Maaari rin itong kainin bilang merienda kasama ang kaunting mani. Ito ay isang masarap, malamig at napaka-epektibong paraan upang matiyak na ang bawat sentimo na ginagastos mo sa pagkain ay talagang napupunta sa pagpapatibay ng iyong katawan. Unang pagkain, mga tuyong buto o dried beans, $1 at 20 sentimo bawat pound. Ang malaking pagkakamali nating mga nakatatanda ay ang pagbaliwala sa mga bagay na napakamura. Iniisip natin na dahil barya lang ang halaga nito, hindi na ito makakatulong sa ating pangangatawan. Ngunit sa agham ng medisina, ang mga buto ay itinuturing na ginto. Sa halagang 10 sentimo lamang bawat kain, binibigyan ka nito ng fiber na nagpapakalma sa iyong asukal sa dugo at lumalaban sa pamamaga ng mga kalamnan. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay nagiging maselan sa pamamaga na siyang nagpapahina sa atin. Ang mga buto ang nagsisilbing iyong panangga. Napapansin mo ba na madalas kang makaramdam ng pagkapagod sa gitna ng iyong pag-aalaga ng mga halaman o paglalakad sa parke? Ang protina at fiber mula sa beans ay nagbibigay ng lakas na hindi agad nauubos. Hindi gaya ng mga matatamis na pagkain. Batay sa isang malawakang pag-aaral sa loob ng 5 taon, ang mga taong regular na kumakain ng beans ay napatunayang may mas matibay na mga buto. Mas mababa ang tsansa nilang makaranas ng masakit na pagkabali ng buto o fractures. Ito ang tunay na pagkain na kailangan ng inyong katawan para sa pangmatagalang lakas. Mangyaring itigil na ang paggastos sa mga mamahaling protein bars na puno lamang ng asukal. Ang 1 pound ng tuyong buto ay may sustansya na katumbas ng 9 na protein bars, ngunit sa napakamurang halaga lamang. Gamitin ang inyong slow cooker at magluto ng marami para sa inyong baon sa buong linggo. Naalala ko si Frank, isang matapat kong pasyente na retirado na rin. Dati ay nahihirapan siyang pagkasyahin ang kanyang budget para sa masustansyang pagkain. Nang simulan niyang gawing pangunahing ulam ang beans, hindi lang lumusog ang kanyang bulsa, naging mas matatag din ang kanyang mga binti. Sabi niya sa akin, "Doc, pakiramdam ko ay bumalik ang lakas ko noong ako ay nasa edad 50 pa lamang." Ang solusyon ay nasa inyong kusina lamang. Pakuluin ang inyong paboritong beans gaya ng black beans o pinto beans. Ito ang pinaka-epektibong paraan para manatiling malakas, malusog at malaya sa inyong pagtanda. Salamat sa pagsasama sa akin ngayon. Tandaan, ang tunay na lakas ay hindi nakadepende sa mahal na presyo, kundi sa tamang nutrisyon na abot kaya ng lahat. Simulan ang maliliit na pagbabago ngayong linggo para sa inyong kalayaan at kalusugan. Ibahagi ang videong ito sa mahal sa buhay at mag-subscribe sa ating komunidad. Manatiling malakas at masigla. Hanggang sa muli, ingat kayo.